Happy Thursday morning po sa ating lahat mga kapatid. Welcome back again sa TSCCFI's Daily Morning Devotion na tinatawag po naming Tilaok. Today ako po ang inyong makakasama, ang inyong lingkod po para sa pagme-meditate ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ano ba yung gusto niyong sabihin sa ating ngayon? Given na we are nearing towards yung Holy Week po, no, pag-alaala kung ano ba yung nangyari sa cross, no, going back to the great history na nangyari sa sangkatauhan. But before that, let us offer this wonderful, this great day sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Father Lord, we thank you so much sa patuloy na pagbibigay sa amin ngayon ng pagkakataon, yung masilayan yung napakagandang araw ngayong umaga. Salamat sa biyaya, sa pag-asa na patuloy mong pinapagkaloob sa amin. Today, we want to honor you. We want to hear you, Lord, kung ano yung nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Help us to have that open heart, to be receptive, para malaya pong manuot sa aming mga buhay, ang iyong salita at maging matabang lupa po kami ng mga ito. Dalangin ko sa mga sumusubaybay ngayon or nasa biyahe na, patuloy na ikaw yung mag-ingat at magpala, ganun din sa mararating ng iyong salita. Maraming pong salamat, kalooban niyo po ang masunod. In Jesus' name, amen and amen. Happy Thursday morning again mga kapatid. Ang ating focused verse ngayong umaga will be coming from Romans 6, verse 6. I will be reading this in New International Version, but if you have your Bible with you, that would be great. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi diyan, "For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin." I entitled this morning message po na No Longer Slaves. No Longer Slaves. And yung prayer focus po natin, more of praying for spiritual renewal and transformation in our lives. So kung sumusubaybay po kayo sa aming page, makikita nyo that our weekly theme this week is all about the power of the cross. As I've mentioned earlier, we are nearing toward yung Holy Week at pag-alaala sa dakilang bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos. A great demonstration of love was shown when He was on the cross. So, madalas pag nakakakita ng cross, kagabi tinanong ko po ito sa satellite namin, lalo na sa mga kabataan, ano ba yung pagkakilanlan nyo pag nakakita kayo ng cross? Ano ibig sabihin nun? So, para sa atin, ano ba ibig sabihin nun? So, this was one symbol of pain, no? Yung sakit na naranasan ng Diyos, yung shame na natanggap niya mula sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga pinagaling. But through Him, through Jesus Christ, it has become a symbol ng pag-asa at kaligtasan sa buong sangkatauhan. And yung power nito ay nagko-continue na magpatawad ng kasalanan, magbago ng buhay, at dalhin ang bawat tao, ang bawat kaluluwa, closer sa Panginoong Diyos. So sabi ni Apostle Paul po sa ating focused verse ngayon, siya din kasi mismo, he experienced it personally Nasabi niya na may dalawang klaseng self, din sa mga millennials dyan, you know what I mean, di ba si self? May dalawang klaseng self daw tayo o pagkatao. And that is the old self and yung new self. Itong old self na to, it was existing, no? And yung new self naman, ito ay binigay, dumating yon when we receive Jesus as our Lord and Savior. So gusto ko po kayong bigyan ng context kung anong dapat nating intindihin at unawain ngayon based on our focused verse. Pero itong dalawang to, nung nagsama na, madalas naglalaban ito sa loob natin. Bakit? Kasi nasa earth pa tayo. At yun yung gustong i-breakdown ngayon ng Romans 6:6 sa atin. What does it tells to us in relation to the power of the cross na nangyari way back 2,000 plus years ago? Ang gustong sabihin lang nito sa atin is yung old self na meron tayo has been crucified with Christ. Again,
Yung old self na meron tayo has been crucified with Christ. Yung old self, yung former identity, yung old self na to, ito yung dominated ng kasalanan. Ang former identity natin na sira, wasak, at parang walang pag-asa. It has been crucified with Christ. At doon nag-umpisa na binigyan tayo ng spiritual renewal dahil nagkaroon ng panibagong pagkatao na ibinigay sa atin yung katotohanan na nanggaling mismo sa cross. And yung old self na yon that has already been put to death through Christ crucifixion. At doon nag-umpisa na binigyan tayo ng pagkakataon na maranasan yung transformation. At yung transformation na yon, it is something that we don't earn, kapatid. Hindi natin yun inipon, kaya ibinigay sa atin. But it flows from what Christ has accomplished sa ating buhay. Pinangako niya yun eh. It is by His grace na naranasan natin na yung old self ay napagtagumpayan doon pa lamang sa krus dahil sa sakripisyo at sakit na naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. So yung renewal ng ating pagkatao from old self to new self, it starts from a new identity at hindi sa sarili nating pagsisikap lamang, mga kapatid. But it was given by grace. It was given dahil dun sa nangyari at pinahintulutan ng Diyos na maranasan ng Kristo para tayo ay magkaroon ng panibagong pagkatao. So that's number 1, kapatid. Pangalawang katotohanan na gustong sabihin ng Romans 6:6 sa atin. Ano ba yung power ng cross sa atin? Ano ba yung nagawa? Simbolo na lang ba talaga yung cross? No, but it tells us that sin has no longer authority over us. Again, through the cross, sin has no longer authority over us. In-emphasize ni Apostle Paul that given na ang kasalanan ay namatay na at napagtagumpayan sa cross, we should be no longer slave to it. We should be no longer slave to sin. Yes, pwede niyo sabihin na, ang dami nating nararanasan. Sabi mo po kanina, sister, nasa earth pa tayo, makakaranas itong katawang lupa natin ng tukso, ng kung ano pa man, ng struggle, ng challenges. Yes, hindi naman sinabi ni Lord na nung napako siya sa krus, mawawala na din agad yun. Yung hindi na mag-exist. But ang gusto niya lang sabihin, that na-defeat na ng cross yung anuman yung nagawa ng sin sa buhay mo before. So sin no longer has the rightful control na o power sa ating buhay. Not unless bigyan mo ulit ng way para makapasok. Kasi tayo lang din naman talaga eh. Tayo lang naman eh. The Lord give us the choices, the option. So ginawa ni Lord lahat ng kaparaanan. He has already given us yung chance. Yun nga na mabago at malagyan ng bagong pagkatao at maalis yung authority ng sin over us. So we should be no longer slave to it at dapat mapamuhay yun at dapat wala na talaga siyang control. Not unless bigyan mo ng legal right ulit ang kasalanan. Ibang usapan na yon, mga kapatid. Dahil ang gustong sabihin ni Apostle Paul kay Kristo, since dominion has been totally broken, wala na itong naging control dapat over us. Kasi again, it has been already defeated on the cross. Again, number 1, yung old self natin has been crucified with Christ. And pangalawa, sin has no longer authority over us. And third, yung transformation because of the cross, is both decisive and ongoing. Ibig sabihin, Romans 6:6 speaks that it is a decisive act, mga kapatid. No? Yes, ginawa ni Lord, nagpapako siya, sinabi niya na ito ay nagbigay ng bagong pagkatao sa atin, nilinis tayo, pinatawad tayo. Pero take note, hindi lang natatapos yun doon. Huwag mong ibigay lahat na si Lord na lang talaga lahat ang kikilos.
No, it doesn't stop there. But ang gustong sabihin ng Panginoong Diyos na yung spiritual transformation o renewal na inoffer niya sa atin is a daily process of living. It's a daily surrender. It's a daily obedience sa katotohanan na tanggap mo mula sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, we should take part of that ongoing transformation sa ating buhay. Hindi pa pwedeng si Lord lahat, yung grace niya, kikilos, pero tayo wala tayong gagawin para mapanatili yung kapatawaran, yung kalinisan at kaligtasan na natanggap natin mga kapatid. Meaning, yung renewal, it is a finished victory on the cross that must be continually lived out. Yung transformation, it should be continually manifested sa paanong paraan, sa pag-obey natin, dun sa katotohanan na natanggap natin mula sa ating Panginoong Hesukristo. And lastly, yung freedom, no, that is one power of the cross na ipinagkaloob sa atin, yung kalayaan. Kasi sabi nga kanina, di ba, dun sa old self natin, naging gapos tayo naging slave tayo ng kasalanan. Na dahil sa kasalanan na ginawa natin, nagkaroon ng legal right yung kaaway para kontrolin tayo, no? At kumbaga pasunurin tayo sa layaw ng katawan at sa layaw ng mundo. But through the power of the cross, sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng kalayaan over sin. Nagkaroon tayo ng deliverance. That should lead us na mamuhay sa new way na gusto ng ating Panginoong Diyos. So being freed from sin is not merely freedom from something, but freedom for something. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang, meaning, hindi napako si Lord para lang maligtas tayo, no, bigyan tayo ulit ng bagong pag-asa. But, niligtas tayo ng Panginoong Diyos para mamuhay at maging kagamit-gamit, maging kapartner niya tayo to continue kung ano yung naiwan niyang mission sa bawat isa sa atin. Again, kapatid, hindi ka lang pinalaya ng Lord para maranasan mo yung grace niya, para i-enjoy lang yung blessing niya, but niligtas ka ng Panginoong Diyos, pinaranas niya yung grace niya sa'yo, yung kalayaan sa'yo, para maging kapartner ka niya to speak boldly ano yung message at ano yung power ng cross na nagagawa nito sa buhay ng isang taong tatanggap sa kanya. Ibig sabihin, you have a part, kaya kanya binigyan ng kalayaan, lahat tayo, hindi lang para maligtas, but to continue the rescue mission na noon pa man ay nasa sa isip na ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, again, nawa, yung old self, no, lalo na kung tinanggap mo na ang ating Panginoong Diyos, you receive Him as your Lord and Savior. Mag-umpisa na yung new self, yung bagong pagkatao na pinalaya ng Panginoong Diyos, na wala ng authority ang sin, we are no longer slave to it, na araw-araw yung transformation ipinapamuhay natin sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Dahil yung true spiritual freedom, mga kapatid, it should lead, no, sa transformed lifestyle, sa transformed na pamumuhay natin, mga kapatid. And to conclude, ano ba talaga yung naging power ng cross sa ating buhay? No, na-reveal nito yung ability to bring us the true spiritual renewal and transformation. Na yung lumang pagkatao, napako na dapat yun at hindi na muling makita sa ating buhay. At yung number one, kapatid, na ang sarap pakinggan at ang sarap balik-balikan, a great things to remember, no? Dahil sa cross, binrake nito yung authority ng kasalanan over us. Binasag nito yung lumang pagkatao. Binasag nito yung kawalan ng pag-asa at ang buhay na dapat papunta na ng hell. Pero binigyan ulit ng bagong identity at pagkakilanlan ng Panginoon. Through the cross, we have been freed not only from the penalty of sin, but tinulungan tayo nito ma-empower na mamuhay ng transformed lives marked by obedience and holiness. So as we embrace, kasi mga kapatid, tayo yung finished work ni Christ Tayo yung finished output ng Lord after nung ibinigay niya yung buhay niya sa cross. No, we daily live out the victory na natanggap ng Lord has already won, no? Kasi trophy tayo ng Diyos We are the visible testimony ng kapangyarihan ng cross. Ikaw at ako,
bigyan natin ng hustisya yung pagkamatay ni Lord Jesus sa cross dahil sa ating karumihan, dahil sa ating foolishness. Huwag nawa maging manatiling information na lang yung cross sa atin, but mangyari na yung cross, no, it may fully transform yung buhay natin according sa kanaisan ng Diyos sa atin, na maging kagamit-gamit tayo, maging kapartner niya tayo sa ministry, kapatid, at maging kagamit-gamit tayo, kagaya ni Apostle Paul, until the very end, to the very last breath, yung power ng cross nararamdaman sa ating buhay. And as we pray na yung spiritual renewal natin, yung spiritual renewal and transformation, talagang manariwa araw-araw sa ating buhay. And as we pray for our country, kapatid, grabe, let us pray for our country and those elected officials, that our leaders, no, na naluklok sa ating bayan, at tayo bilang mga citizens, i-abandon natin yung selfishness and i-follow naman natin yung path ng righteousness na nais ng ating Panginoong Diyos. Let us all pray. Lord, thank you so much sa paalala mo sa amin ngayon. Na Lord, hindi sa sarili naming kalakasan kaya kami ay napalaya sa aming mga kasalanan. Na we don't earn anything, Lord, kung bakit natanggap namin yung salvation, yung grace na nagmumula sa iyo. But it is by your grace alone. It is by your love, the great demonstration of your love sa bawat isa sa amin. And yun ay sa cross, Panginoon. Na through it, binigyan kami ng bagong identity. Through it, we are no longer slave to sin. And through it, naranasan namin yung panibagong pag-asa, panibagong transformation, at naranasan namin yung deliverance, yung full deliverance na nagmumula sa inyo. Yung freedom from bondages, Panginoon Diyos, naranasan namin yun because of the cross. And that victory that you have already been won ay nararanasan namin yun. Naging beneficiary kaming lahat nun, at wala kang pinili ni sino man sa amin. Walang maliit o malaking kasalanan na hindi mo napagtagumpayan sa cross. Salamat, Lord. And dalangin namin, nabigyan namin ng hustisya yung kapatawaran na iginawad mo sa amin sa pamamagitan ng pamumuhay, ng may takot sa iyo, sa pamumuhay, ng may totoong pagsunod sa iyo, pagsuko, Lord, sa aming buhay, araw-araw, may we choose to daily surrender our lives, to daily choose obedience, at patuloy na maging kapartner mo, Panginoong Diyos, sa pag-spread ng gospel mo, sa pag-spread ng good news na there is power on the cross. It can change life. It can transform many, many broken lives, Panginoon. Kaya naman, dalangin din namin na yung spiritual renewal and transformation talagang mag-manifest sa aming buhay. Makita yon, marinig yon, at maramdaman ng bawat taong nakakasalamuhan namin sa loob pa lang ng bahay, palabas sa community namin, papunta sa mga offices namin at sa mga schools namin, Panginoon. And Lord, we pray also na through your cross, oh God, sa power ng cross, kahabagan mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Nakitang-kita mo yung economic crisis, yung chaos na nangyayari ngayon, Lord. Dagdag pa, Lord, yung raging wars sa gitnang silangan, that it really affects our economy, hindi lang kami, kundi sa mga karatig bansa. Na Lord, tulungan mo kami na maniwala sa iyo. Tulungan mo kami na huwag mabahala. Tulungan mo kami na kumapit sa pangako mo, Panginoon. And we pray that our leaders, na-abandon nila yung selfishness, yung greed, but Lord, choose righteousness na manaig yung katotohanan, manaig yung justice sa pamunuan, sa gobyerno namin ngayon. Patuloy na mag-raise ka, Lord, na matatapang na warriors sa loob ng aming gobyerno ng pamahalaan para manindigan sa kung ano yung katotohanan talaga na nagmumula sa inyo. And Lord, patuloy na ikaw na yung kumilos. Pinagkakatiwala na namin sa iyo ang aming bayan. But Lord, bilang citizen na napili mo sa bayang ito, tulungan mo kami, lalo na yung mga nakakakilala sa iyo. Manindigan kami at maging kagamit-gamit kami sa harapan mo.
to promote yung katotohanan, to promote justice, Lord, at manindigan sa tama at wag maging kasangkapan at maging dagdag, Lord, sa isipin ng aming bayan. Kaya dalangin namin din, we pray for Israel, your chosen nation, Lord God, na mangyari kung ano yung kalooban mo talaga. Please carry out your plan from the very beginning na itinilaga mula sa time pa lang ni Moses. Please carry it out, mangyari yung dapat mangyari at patuloy na manaig yung plano mo over anything, over sa plano ng kung sino-sino man, over sa plano ng kung sino-sino mang bansa. Please bless Israel, please protect Israel, Panginoon. And dalangin namin na everything will be well at the end of the day at isa kami sa magiging beneficiary ng ipagkakaloob mo sa bansang Israel, Panginoon. And Lord, please cover us with your precious blood, and patuloy na kagalingan sa lahat na may karamdaman ngayon, physically, emotionally, and spiritually. Magbuo ka ng buhay, patuloy ka mag-heal ng mga broken hearts, at patuloy na manariwa sa amin yung power ng cross, yung nangyari sa cross. Ano man yung pagdaanan namin, tingin lang kami sa cross, Panginoon, na patuloy na kumapit kami sa pangako, nakalakip ng pagkakapako mo sa cross, Panginoong Diyos. And Lord, patuloy na manguna ka sa aming buhay, and dalangin namin na lagi ikaw yung piliin namin sa araw-araw. Piliin namin yung obedience at piliin namin yung daily surrender sa inyo, Panginoon. Nang sa ganon ay maging fruitful ang aming buhay at hindi ka magsisi, Lord, kung bakit mo kami iniligtas. Kundi, Lord God, pagharap namin sa iyo, maririnig namin ay, well done, my good and faithful servant. Maraming pong salamat. To you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, mga kapatid.